Magandang araw, Pilipinas! Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sapat, tuloy-tuloy at abot-kayang pagkain sa bawat pamilyang Pilipino sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Yan ang sentro ng balita ni Clazel Pardilla. Kahon-kahong dalatang pagkain ang dinatna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa bodega ng isang canned food manufacturer sa Calamba City, Laguna. Layo ng Pangulo, inspeksyonin kung sapat ang supply ng pagkain. Sa harap ito ng pagsilit ng presyo ng gasolina at paghina ng piso kontra dolyar. 10% pa lang ito sa kanilang stock. Ibig sabihin, hindi lamang ang Century kundi ang iba't ibang mga food processors at saka retailers ay maayos naman ang stock natin. Puno at malawak ang warehouse na ito. Naglalaman ng 800,000 kahon ng pagkain ang warehouse na ito sa Calamba, Laguna. Tulad na lamang ng mga canned meat, sardinas, gatas at iba pang basic good. Ayon sa Century Pacific Food Incorporated, na gumagawa ng 50% ng supply ng canned food sa bansa. May isang buwan silang supply ng raw materials tulad ng mga karne at isda. Nasa 35 araw na inventaryo ng finished product at hanggang 3 linggong retail stock sa mga tindahan. Ang supply ay hindi kailangan mag-alala ang taong bayan. Ang food supply natin ay sapat kahit na pangmatagalan. Nakipag-ugnayan na rin ang pamahalaan sa mga pribadong sektor para pansamantalang ipako ang presyo ng kanilang mga produkto. Sila ay pumayag na wag itaas muna. Hindi tataas ang presyo hanggat kaya nila. Kaya siguro mga 1 buwan, yung iba baka 2 buwan, hindi magagalaw yung presyo. Binabantayan naman ng Department of Trade and Industry ang mga produktong nasa ilalim ng suggest sa retail price. Ibig sabihin, kailangan munang aprubahan ng ahensya ang anumang aumento na ipapataw ng mga kumpanya. Nakatutok po kami dito sa mga groceries and supermarkets to make sure that there is no price increase for basic necessities and prime commodities. Let's be aware kung magkano talaga yung presyo ng mga basic necessities. Nasa 3 hanggang 4% ng production cost ng produkto ay napupunta sa langis o pagbiyahe sa mga bodega at tindahan. Para maibsan ang pagsipa ng presyo ng gasolina, naghahanap sila ng mas murang supplier ng materyales at nagbabawas sa iba pang gastusin. So for example, reduction in our advertising spending, turn off the lights when not needed, or really just being efficient. So whatever savings we can generate, we pass on to the consumer. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.